good news po sa lahat ng mga senior citizen. Ma, makinig ka rito, ma. Kung kikilos kaagad ang ating pamahalaan, malapit nyo na makuha ng buo-buo at walang bawas ang mga discounts sa gamot at iba pang produkto at serbisyo. Yun ay dahil papatupad na po sa buong bansa ang Expanded Senior Citizens Act of 2010. Ito ang tatalakay natin ngayong umaga kasama ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney! Good morning din sa iyo, Lynn, at good morning sa lahat ng mga nag-aantay ng mga senior citizens. Actually, excited ako for them. Kasi it's good news kasi nanay ko laging looking forward to it. Anyway, hindi nababawasan ng tax ang 20% discount ng mga matatanda, particular na sa mga gamot. Well, totoo yan, di ba? Dahil nga, ang pinakamalaking benepisyo sa ilalim ng bagong batas, yung Expanded Senior Citizens Act of 2010, is actually nagiging VAT exempt. Yes. Ang mga senior citizens natin. Dati kasi, pag nagpunta sila sa botika at gagamitin lang senior citizens card nila, hindi nakukuha yung buong 20%. Kasi, babagyan nga ng 20%, tapos lalagyan ng 12% VAT. So, effectively, ang effective discount nga ay 8% lang. Pero dahil sa bagong batas na to, mararamdaman na po ang buong 20% discount at effective ito sa mga gamot, essential medical equipment and supplies, professional fees ng mga doktor at dentista, at pati na rin pasahe sa domestic transportation, airlines, bus, taxi. Wow! Taxi at mga shuttle service, pagkain at serbisyo sa mga hotels at saka mga restaurants, admission fees sa sinahan at iba pang places of leisure. Naku, ma, pwede na tayo lumabas, ma. Teka, kailan ba ito magiging epektibo? Well, of course, kaya natin dinidiscuss para maging up-to-date ang ating mga nanonood. Actually, na-publish yung batas mismo, pinirmahan na, pero kailangan ng implementing rules and regulations. Napirmahan na rin at na-publish na rin July 6 ang effectivity. Okay? Pero po, medyo meron lang po tayong warning kasi dun sa rules, kunwari yung VAT exemption. Sa rules na magiging effective sa July 6, nakalagay kasi yung BIR kailangan pa mag-issue ng rules kung paano ma-implement yung VAT. And they have 30 days to do that. So unless the BIR comes out with it right away, wag po tayo munang mag-rush at awayin natin ang kahera sa botika. Kailangan po siguraduhin natin kung talagang fully implemented na kasi na-issuehan na ng implementing rules. So, kailangan kausapin natin BIR. BIR, gawin nyo na agad-agad. This morning pa lang kinausap na natin. Okay. Paano may sa credit card? Yung pag credit card, pag hindi cash, usually pag you-charge it, meron pa silang menos sa'yo eh. So, what's gonna happen? May commission yung credit card company of about 4 or 5%. Pero ito po, very specific sa batas natin na applicable ang full discount sa mga credit card transaction. In fact, it is a specific violation na hindi binigay ang 20% discount dahil sa credit card ang ginamit, pwede silang maging liable sa ilalim ng batas. Bawal din magpa-skill ng signs na cash payment only. Bawal po yan. Kasi whether or not credit card or cash ang gagamitin, full 20% pag fully effective na ang batas. Kundi magreklamo kayo sa DTI siguro, no? Ay, of course. At saka merong violations. May penalties for violations. And speaking of violation, ano ba iba pang mga violation na dapat bantayan ng mga matatanda? Well, of course, itong main interest nila yung mga gamot, di ba? Yes. So, sa mga gamot po, bawal po na sabihin na generic lang ang covered at pag branded, hindi na covered ng 20%. The law covers both branded and generic products. Bawal din po na ilimit sa ilang araw lang, yung only Saturdays, 3 to 5 p.m. in the afternoon. Bawal po na maglagay ng time. Dapat anytime available yan. Sa mga restaurant naman, bawal maglagay ng maximum amount. Diba? Kasi kung minsan, we only put 20% up to 1,000. Bawal yon. Basta kung magkano yung kakainin niya o yung share niya, 20% yon. At saka effective po, para lang klaro, effective ang 20% discount at VAT exemption, take out, drive-through, at delivery. Basta naman may papakita na senior citizen ang kakain. Cannot deny. Wag lang mag-powder ng hair, para baka matanda, Uy, pero teka, balita ko, attorney, may iba pang benefits na makukuha ang mga senior citizens sa bagong batas na ito. Happy. Oo, kung nakarehistro ang kontador or metro ng tubig sa pangalan ng isang senior citizen at hindi lumalampas ng 100 per kilowatt hour for electricity per month and 30 cubic meters for water, meron silang 5% discount sa monthly utility bills.
Pero nga, tulad nga ng sinasabi natin, katulad nito, may 6 months pa kasi kailangan pa mag-usap ng MWSS, ng local water utility officials, kung paano i-implement ito. Pero of course, meron ding free medical insurance at disability through PhilHealth, may burial assistance worth 2,000 para sa mga indigent non-pensioners, senior citizens, meron din silang monthly pension na 500 pesos. Pero maglalabas din ng regulations ng DSWD kung paano nila pipiliin at kung paano nila i-release. Of course, depende din yan sa availability ng funds through the Department of Budget and Management. Nako! Well, kaya na ng presidente na. Talagang Oo, may kineser na bagong naman ng pagbabago. presidente natin, pagbabago Bagong na. Pilipinas, Well, let's yes. give him a break. Pero anyway, sana talaga matupad ito sa lalong madaling panahon. Talagang maraming senior citizens ang matutuwa sa araw na ito dahil sa iyo, attorney. Thank you very much. At maraming salamat din. At sa lahat ng ating mga kaibigan na kasi 60 lang. Oo nga, ang swerte nyo. Congratulations 60. na abutan ninyo ang Expanded Senior Citizens Act of Oo 2010. nga, happy sila ngayon. Whip out nila yan. Pag kumakain sila, eto na, pabayad, 20% off. Thank you very much, Attorney Gabby Concepcion. Salamat. Okay, mga kapuso, kung 60 years old na kayo o kumuha na kayo ng senior citizens card, ngayon na, pumunta na kayo. Sayang naman kung di nyo gagamitin. Ang daming benepisyo nito para sa inyo. Mag-aantay pa ako ng... Matagal pa. Okay, habang nagbibilang ako, babalik po agad ang unang hirit. 50 years? 50! 10 years old na ako.